Jack of all trades and master of none, pero this is the master of torque. Wow, sarap ng tunog. Isa pang magandang ginawa nila dito is ginawa nilang adjustable ang foot peg. Di mo na kailangan bumili ng rear set. Ito na yung pinaka-perfect na MT-09 sa lahat ng generation. Ang ating gas consumption ay sobrang tipid. Matipid yun para sa isang 900cc 3-cylinder. Year 2014, nang unang nilabas ni Yamaha ang first generation MT-09 at dito nagsimula ang pagkakaroon nila ng culture. Nagkaroon sila ng fan base dahil nga sa napakaganda ng platform na nagawa nila. Dahil bukod nga sa pagiging lightweight, ito ay 3-cylinder 847cc na cross-plane engine na nagbibigay ng magandang torque at napakadaling ipag-wheelie na naging opposite ng karamihan ng mga nilalabas na big bike ng mga manufacturers that time. Kasi that time, pabigatan, palakihan ng makina. So, dito sa MT-09, nahanap ng mga tao yung sweet spot. Pero nung unang nilang nilabas, syempre hindi pa agad nakapag-adapt yung mga tao. So, hindi pa siya naging instant hit. So, na-realize ng mga tao habang tumatagal, nag-i-improve lalo ang MT-09. So, nung 2017 nga, nilabas na ng Yamaha ang Gen 2 na MT-09. So, ang ganda ng styling, cat's eye styling. At doon na pumutok ang MT-09 at dumami lalo ang followers nila. Naging one of the best-selling naked bike of all time. And then 2021, nagkaroon ng Gen 3 pero hindi siya masyadong nag-click dahil binago nila yung cat's eye, ginawa nilang single headlight at medyo naging mixed reaction yung mga tao doon. Until now, gumawa na sila ng redesign. So, bagong design na, bago lahat. And this is the all-new Gen 4 MT-09. New for 2024 and 890cc 3-cylinder 115 horsepower and 88 Newton meters of torque. Tinawag nila itong hyper naked dahil nga sa kanyang matinding performance, torque at pagiging lightweight. Yung makina niya, in-upgrade na rin nila, naka-lightweight forged piston siya kaya mataas yung rev niya, maganda siya RPM and napaka-smooth. Hindi siya masyadong ma-vibrate. Pakita ko sa inyo ang mga binago dito. So, una, kita natin tong headlight. Kung unang titignan mo siya, para siyang walang headlight kasi sobrang plain lang ng pinakamukha niya. Pero, it's a nice touch na very plain. Kasi parang ang tapang ng dating. Pero kung titignan mo, mabuti, andito yung headlight niya. Para siyang mini driving light yung laki niya. Tapos, isang mas matambok yung projector, isang mas maliit yung projector nasa dulo. So, isa dyan kasi is low beam, isang high beam. And then, makita natin yung kanyang DRL. Diba? Napakatapang. No? Ito yung DRL niya. Comparable sa mga R7, R9. Meron tayong DRL dito. Sa mga R1, R6. So, niretain nila yung DRL na ganyan. Napakaganda ng tindigan. So, pag nagbukas ka ng engine, tsaka palang bubukas yung headlight dito. So, nakatago yung headlight niya. So, it's a very nice touch na ginawa nila. Kung ako man pa masusunod, gusto ko lagyan to ng tint para, or siguro cover na, ano, pwede mo tanggalin. Pag gabi, tanggalin mo. Pag daytime, takpan mo. Transparent pa rin para makita pa rin yung ilaw. Pero mas matapang tingnan pag matakpan yun. So, para siyang ninja. Tsaka nga pala pag magtatrack ka, advantage pa ng malitang headlight. Takpan mo lang to ng tape. Pwede ka na mag-race track. And bago na rin yung design ng taillight. Kita nyo naman yung taillight niya. Ang galing, no? Ito lang yun. Isang diretso lang dyan. And then pagpapreno, ganyan ang tsura. Nagle-letter T pa din siya, oh. Tapos parang Batman, oh. Meron siyang pangil dito. Halos lahat binago nila, ang naiwan na lang dito is yung frame and yung engine. So, nabago na rin nila yung engine. Pagdating ng Gen 3, 2021, naglaki na sila ng engine from 847, ginawa na nilang 890cc. Pero same pa rin to na CP3, cross plane 3. Ito na dito sa headers. So, this is the SP. Pag sinabing SP, Sports Production. So, meaning mas magaganda yung mga parts na nilagay nila. So, same sa mga halos sa mga sport bike or pang racing. So, una, nagpalit sila ng KYB front forks na upside down. And this is a fully adjustable. Nakalagay pa sa kanya mismo yung MT-09 SP logo. Dito sa taas, meron siyang adjustment ng tension. And pagdating dito sa baba naman, meron siyang adjustment ng compression. Rear suspension is now all-ins na fully adjustable din. Dito yung adjustment sa may reservoir and may adjustment pa tayo dito. Preload adjuster, remote adjuster. Tapos may adjustment pa tayo dito sa ilalim. Siyempre, all-ins is the best suspension available for racing. The wheels ay spin forged aluminum kaya very lightweight. Kita niyo naman. Ang nipis ng spoke kapag forged.
Ang advantage ng magaan na wheels, syempre, mas maganda yung acceleration and handling. So, makikita natin dito nakalagay yung Yamaha Spin Forge Wheel. As well as the braking system niya, naka Stylima caliper na siya. And tong Stylima calipers, same to sa nakalagay sa Fireblade and sa Panigale V4S. So, kita nyo naman, lagay din nila siya dito. Pati sa H2 na latest model, yun din na nakalagay. Same sa ating H2. As well as the Brake Master. Naka-Brembo din, kaya napakaganda ng brake feel. Sa pagiging lightweight niya, tapos ganun kalakas yung preno, sobrang confidence-inspiring na humataw-hataw kasi alam mo, kaya niyang pahintuin. Yan yung kanyang fluid reservoir sa likod. Oh. Pangharap din, ganda, di ba? Naka-smoke din, tapos naka-Nissin caliper yung likod, di ba? Naka-dark smoke din yung yung pangharap na reservoir. And makikita natin dito, meron siyang parang grill dito. So, may purpose yan, hindi yan basta design. So, ang purpose kasi yan is para ma-enhance yung sound ng intake. So, syempre, dito banda yung intake natin sa gilid. Tapos, ma-amplify siya ng parang speaker grill dito. Pero walang speaker dyan, pero ang purpose niyan is para marinig nung rider yung intake sound. Mas ma-amplify sa kanya. And the SP colorway, alam naman natin pag SP colorway, para siyang R1M, similar sa R1M kasi yung kanyang fuel tank is now aluminum and ganda ng kulay, no? Silver and black combination na may blue accent. Yung mags niya rin blue. Ito, Yamaha blue yung linya rito. And actually, ito lang yung Yamaha blue dito, tsaka to, sa may likod. And kita natin naka top coat yung decal dito. Siyempre, nakalagay MT-09 SP. Tapos yung swing arm niya napaka-pogi. It's a brushed aluminum swing arm na unpainted pero may top coat. So yan, tumihan lang. So yan, napaka-pogi. And new for 2024 din ay ang kanyang keyless ignition. So same yung remote niya sa mga T-Max, medyo mahaba. Yung pita niya, ang makakatawa kasi ang laki. Sabi nga nila parang washing machine. So yun, ganda ng gilid niya. Naka-brushed aluminum yung gilid niya. Metallic silver tong pinaka-knob niya. So, para i-operate mo siya. Parang T-Max din naman. Parang mga NMAX, ganun. Press mo. Yan, pag nag-click na, lagay mo na sa on. And, meron na rin naman siyang bagong 5-inch full-color TFT display na may bagong graphics. So, para ma-operate mo siya, bago na naman ang kanyang controls. Di ba? Kita niyo na parang video game. May joystick dito. And then, para makapunta ka sa menu, simply push up. Makapagpalit-palit ka na ng mga information dyan. Left and right naman dito, makapagpalit ka rin ng mga Odo, yan. Also, yung fuel niya, pwede mo rin siyang palitan. Di ba? Ang ganda. So, customizable ang kanyang TFT. Marami kang pwedeng palitan. May naman, pag pupunta ka sa menu, meron ditong menu button. Yan. Para meron siyang applications. Pwede kang kumonect sa cellphone. Pwede ka rin mag-navigation. Parang din sa mga X-Max na TechMax. Pwede ka mag-connect ng music. Ito yung turn-by-turn navigation niya. Meron din siyang team. Meron siyang 5 team. So, makapagpalit-palit tayo. Meron siyang track. Pwede ka rin magpalit ng team 1. Ang galing parang FM station. Team 4, parang sa Superbike. Ayan. Ito yung pang-track setting na merong lap timer. So, hindi ako makapag-decide kung anong pipiliin ko. Simple lang masyado tong 4 and 5. Kakaiba naman tong 3. Parang pinaka-the best na nga itong 2 para sa akin. Napakadaling gamitin ng menu niya ngayon. And meron na rin siyang riding modes. Press mo lang dito sa kanan. From sport, pwede kang pumunta sa custom 1 and 2. Merong rain, merong street. And then, ang pinakamagandang feature na dinagdag nila sa MT-09 is meron na siyang cruise control. Same na rin sa XSR 900. Pag pinas mo yung cruise control, ilaw siya dito. Tapos, isang nakakatuwa sa kanya is yung kanyang signal light switch. Kita nyo naman. Yung isa, flat lang sa left. Yung sa right naman, ang tambok. So, siguro para hindi ka naman nagpo-push. So, dati kasi 'di ba parang joysticks type yung pag-push ng signal light ngayon. Buttons na lang siya. Press mo na lang siya ganyan. Simply press mo ganyan. Ilaw na yung signal light natin. Pag hindi ka lumiliko, alam niya kung saan siya namamatay. Hindi siya ilaw na matagal. Parang pan-testing lang. Mag-blink lang siya 3, tapos mamatay na siya. Auto off pag di ka umaandar. Alam niya. Saka siguro para madaling abutin, kaya in-extend nila. It's a very nice touch. And meron na rin siyang 6-axis IMU na same sa Yamaha R1 na lean-sensitive traction control, cornering ABS, lift control, anti-wheelie yun. So, halos lahat ng mga gamit mong advantage sa cornering, slide control, lahat na. Kompleto talaga. And meron na rin siyang assist and sleeper clutch. Kaya, pag pinress natin to, malambot yung clutch niya. At maganda na rin, meron siyang adjustment na rin. Levers niya, pati sa preno. Meron na rin siyang
third generation quick shifter, kaya napaka-precise lalo at battery smooth na kanyang shifting. So kasi alam niyo naman, pag malakas ang torque, kailangan maganda yung quick shifter mo para smooth din yung shifting niya at mas precise. Isa pang magandang ginawa nila dito kay MT-09 SP is ginawa nilang adjustable ang foot peg. Kita nyo naman, no? Merong butas doon sa banda rito. So meaning nun, pwede mong ilipat to, pwede mo siyang itaas. Which is dapat ginawa pala natin nung nagmarilaki tayo. So, hindi mo na kailangan bumili ng rear set. Itataas mo na lang to dito. Lipat mo na lang yung tornilyo dito. At para ka na rin naka-rear set. Naisip pa nilang gawin yun. Sobrang ganda talaga ng SP kasi, di ba? Sport production. So, ready ka na sa racetrack. At pag tinanggal mo tong foot peg, malinis tingnan kasi nasa ilalim yung mounting niya. As well as the handlebar, adjustable na rin to. And itong gamit nating MT-09 ay meron na siyang full system na Akrapovic na napaka-pogi, oh. I highly recommend na kung meron kang budget is magpalit ka ng full system na Akra na kagaya nito. Napaka-solid ng tunog, di siya sobrang bulahaw at low RPM, pero kung isasagad mo, sumisigaw. Yun, tapos soundcheck natin. Ayos. Napaka-solid pagka legit. Exhaust. And yung gulong niya ngayon is Bridgestone Battlax S23R. So, napakakapit. Sinubukan natin sa Marilaki. Walang dulas. Sobrang kapit na kapit ka talaga. Fuel tank capacity is the same sa previous MT-09. 14 liters lang siya. Pero this time, binaba siya ng 30 mm. Kasi napapansin ko sa mga MT-09 dati, ang taas para siyang enduro. Ang taas ng tangke. Ngayon, binaba nila by 30 mm para mas makapag-lean forward yung rider. Ang ganda ng kanyang gas tank. Ito nito. Diba? Kasi usually, papatayin pa yung makina para kunin susi. Or kung may remote ka, ilalabas mo yung susi para mabuksan yung tank. Well, ito, simply hihilahin mo lang yung tab. And ayun na. Mabuksan mo siya. Doon lang dali na pa-convenient. Magpa-refuel. As long as nasa iyo yung remote, meron siyang proximity sensor, mabubuksan mo na yung gas tank. The seat construction naman, ito natin. 2-piece construction na siya. Hindi na kagaya dati na isang buo na para siyang plantsahan or para siyang, di ba, sa mga underbow. Ngayon, sporty na talaga siya kasi 2-piece na. So, parehas ng mga sport bike at ang kagandahan ng pagiging 2-piece is meron siya ritong sandalan or parang stopper sa rider para alam mo kung nasan ka na. Tsaka during high speed, may sasalo sa'yo. Hindi mo na kailangan humawak mabuti sa tangke or sa handlebar. Kasi itong mahalaga ito sasalo sa'yo. Para hindi ka mahulog kasi sa lakas ng torque at sa lakas ng hangin sa high speed, kailangan mo talaga magagamit mo yan. And malinis na nga tingnan kasi andito na rin yung susian ng seat. Dati kasi sa ilalim, ang hirap kunin. Ang hirap niyang buksan, tapos napuputikan. So yung seat height niya is 32.5 inch and tatry natin para sa isang almost 5'5 na rider kung gaano kataas ang seat height. So ayun, baba lang siya. Pero syempre tiptoe tayo. Pero feeling ko tumaas siya ng konting-konti from the previous MT-09 na Gen 2. Yung Gen 2 yung pinakamababa. Kasi naman yung Gen 2, may pinakamanipis na upuan. And then, dito sa Gen 4, medyo lumapad na yung upuan niya. Kaya, mas matitiptoe ka na. Siyempre, mas nakabuka na yung legs mo. Kasi mas sporty na nga siya. Tsaka yung shock niya, sa all-ins, medyo tumaas ng konti. Kasi alam naman natin, pag all-ins, medyo matigas ng konti ang suspension. At mas pang racing, pero pwede natin siguro i-adjust yan pag pinawasan natin yung preload dito. At alam naman natin, ang mga MT-09 ay perfect din para sa backride. Shape ng seat niya, flat, almost flat pa rin. So, try natin bilang isang backride. Ayun. So, medyo manipis lang yung foam niya, kaya medyo matigas. Pero, mas komportable to kaysa sa mga ibang naked bike na may kanto-kanto yung upuan. Alam niyo na kung anong brand yun. Dito, mas maganda yung shape niya. So, okay naman so far, pero I think kung long ride, medyo sasakit puwet talaga ng backride mo dito. Kasi nga, manipis eh. So, sporty lang talaga siya. So, para sa akin, mas komportable yung mga Gen 2 na upuan. At saka sa Gen 3, mas komportable yung backride doon kasi mas malambot pa yung upuan nun. Naka-sport mode tayo, which is the full power. And walang pakundahan, piga. Gaspol hanggat merong kalsada. So, alamin natin, real world test. Na syempre, kung chill riding, mas matipid pa sa gas. Tayo kasi, titignan natin kung ano yung pinakamalakas niya, kung medyo spirited riding ang gagawin mo. So kung chill riding gagawin mo kahit ano namang motor, kahit ano namang sasakyan, basta mag-chill ride ka, ano naman siya, matipid naman siya. Syempre, tipid mode naman tayo. So depende talaga sa preference. Ayun, kita nyo yan.
Kada shift mo, puputok-putok pa no? Ito yung motor na pag ibibenta ko na, malulungkot ako. Ang hirap niyang bitawan. Well, ganoon talaga kasi sport bike talaga tayo sport bike user tayo Although gusto ko ng naked bike kasi kung sa mga hindi nakakaalam, nagsimula talaga tayo sa XSR 900. Yun yung unang-una nating naked bike way back 2019. Tumagal sa atin na isang taon. Sobrang nag-enjoy tayo hanggang sa yun nga yung unang-una nating ni-review na big bike sa vlog, yung XSR 900. Nung during pandemic, nagsisimula pala tayo mag-vlog nun. Sobrang na-inlove ako sa motor na yun. Sobrang gusto ko ng Hyperkips din yun. And same engine, XSR 900. Pati naman yung nung after natin ma-injury, during recovery, lumipat naman tayo sa MT-09 Gen 2 ang binili natin nun. So pagbabalik sa vlog tsaka sa big bike kasi kaya yun ang pinili ko para matraining ako ulit sa power, sa bigat ng big bike. Yung kasi yun ang pinakamagaan, pinaka powerful, mababa ang seat height, very good pang practice ng big bike. At syempre di ka maiiwanan sa power. So based sa lahat ng generation, iba't ibang generation ng MT-09, masasabi ko lang etong Gen 4 na ba to? Gen 4 itong latest na MT-09 SP, dahil nga SP siya, lahat ng mga pagkukulang ng mga MT-09 na yun ay nandito na. Kaya kaya sarap at kaligayahan ng naka MT-09 or XSR 900 basta CP3, crossplane 3 ng Yamaha. Yung mga nakasubok lang nun ang makakapagsabi na napakasarap gamitin. Kung hindi mo pa nasubukan, hindi mo magagets yung enjoyment and yung excitement and yung thrill na paggamit sa kanya. Once na nakagamit ka na, doon mo siya maintindihan na wow, talagang mapapawaw ka sa kanya. Papagas naman tayo dito. Baka sabihin nyo, hindi tayo nagpapagas sa Shell diba? Bumili tayo ng NMAX Techmax. Ang ganda ng motor. Nagpapagas sa Uno. Ayan pagas tayo sa Shell. 95 full tank. So right away, kukompute natin yung gas consumption nya. Ayan puno yan, puno. So kagandahan sa kanya, walang susian, kakatake mo na ganyan. Sobrang convenient, isa sa mga best feature, similar sa T-Max na modelo. So right away ito, magko-compute na tayo ng gas consumption dito. 6.62 liters ang nagamit natin. Tignan natin dito. Ito naman ang ating total na tinakbo using the full tank method. Compute natin. So 118.9 divided by 6.62 liters. Ang ating gas consumption ay 17.9 km per liter. Wow, man. Sobrang tipid, no? Matipid yun para sa isang 900cc 3-cylinder using wall-wall mode. Not bad. Ayun yung kagandahan ng meron ka ng torque on low RPM, mas na-maximize mo yung gasolina. Kasi sa mga sport bike, kagaya ng mga ZX6R, kailangan mong i-high RPM sa mga R6 bago siya humatak. Dito kasi konting piga mo lang, nandiyan ka na, kahit hindi ka nasa mataas na RPM. Wow, sarap ng tunog. Heat management, maganda yung heat management niya. Hindi siya masyado mainit. At least wala akong nararamdamang hangin na binubuga sa akin na mainit. Kahit nga tanghalin tapat na. And so, our recommendation for this MT-09, parang kanino nga ba itong big bike na ito? Pwede ba ito sa newbie, sa beginner? Pwede. Basta may budget ka, bro. Pero, syempre, I highly suggest na kapag beginner ka, ay mag-riding school ka, maiwasan mo yung trial and error, which na talaga nakikita natin ngayon sa social media, yung mga na-aksidente dahil sa error or sa kakulangan sa knowledge about sa kalsada, sa total control, sa technique. So kung malalaman mo yung riding technique, I highly suggest mag-aral ka, magpaturo ka sa mga professional para hindi ka na mag-trial and error sa kalsada, maiwasan mo yung mga sakuna. Pero hindi naman porket nag-riding school ka, ligtas ka na. Kaya syempre, with great power comes with great responsibility. Kailangan mo pa rin maging responsible sa paggamit ng iyong motorcycle. Kahit pa yan ay Mio, kung barubal ka na magpatakbo, di ba? Delikado pa rin buhay mo. So, depende pa rin yan. So, wala yan sa motor. Nasa rider yan kung magiging disiplinado ka. Ito yung bike na mahirap ma-outgrow unless na ang kalsada sobrang habang stretch na racetrack na, talagang sobrang bakbakan. Jack of all trades and master of none. Pero this is the master of torque. Sabi nga nila,
walang big bike ang magaling sa lahat. So, ito yung example. Parang sabi nga nila, Swiss Army knife of motorcycles kasi marami siyang paggagamitan, all around siya. Pero, syempre, kung gusto mo ng malayo ang ride, kailangan mo ng sport touring para naka-upright ka. Dito kasi, syempre, yung riding position mo, medyo nakalin ng konting-konti. So, hindi siya ganun kakomportable. Sobrang layong ride. Pero, hindi ako napagod sa kanya. Nilong ride ko siya. Relax pa rin tayo sa kanya. Pero, kung gagamitin mo naman sa racetrack or sa high-speed riding, syempre, sport bike pa rin ang kailangan mo. Kasi dito naman, lahat ng hangin tatama sa'yo. Hindi ka talaga makakapag top speed dito na masyado. Kailangan mo sobrang yumuko. Pero kung all around talaga, hindi mo naman kailangan ng talagang specific sa isang category dito, mas marami kang magagawa kasi pwede ka mag-long ride, pwede ka mag-back ride, pwede ka mag-racetrack, pwede ka mag-commute, city riding sa traffic kasi magaan, mababa yung seat height. Kita naman natin sa dami na ng version na nilabas ni Yamaha, meron na siyang XSR 900, meron na siyang Tracer 9, meron siyang Niken 900, and so sobrang ganda kasi ng platform niya. Sobrang applicable sa lahat. Tapos ngayon magkakaroon pa ng sport version, the R9, abangan natin yun. So para sa presyo niya, na $799, sabi nila mahal. Ako, una na mahalan din ako. Pero nung nakita ko na yung mga features niya at nagamit ko na siya, ito na yung pinaka-perfect na MT-09 sa lahat ng generation, sa lahat ng versions. Yung makina niya mas smooth na, less vibration. Bago na yung quick shifter, bago na yung TFT. 6-axis IMU, sobrang advanced. So, styling, mas maganda rin ngayon. Wala na akong masabi. Highly recommended talaga tong bike nito.